Kalambuan, Dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalagmana. Galang mga adlaw, inyong alagad Saldi Chato diri sa Tulumanon, Kalambuan, Dalatanan. Inisabang inyong higalan sa kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan, Dalatanan, nga matod sa mga importante impormasyon, mga isyu butang usod doon nga ikaw, kitang tanan, may kalabutan po sa mga tipaminaw nato o gatumatil viewers diri sa Davao sa Tibok Islas Mindanao. O ba kami, siyempre, ang atong pinalangga na congressman sa unang distrito ni Atong Takmen sa Davao, atong gidapit sa kabisita diri sa atong Tulumanon Kalambuan, Dalatanan, Congressman Carlo Grande. Sir? May adlaw, kanimo Zaldi, kanimo Rafi. May adlaw sa. Ug sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programa, may adlaw niyo tanan. Okay, sans atong mga isgutanan karon, no? Atong hinabiyon si Congressman Carlo Nograles kung unsa tong mga panghitabo didto, no? Sa Kongreso atol sa pag-abri sa ikaduhang regular session. Kunya isunod din nato ang pag-isayod kung unsay nahitabo dito sa ikalimang zona ni Noynoy, no? Anong nihilak gid siya mga kigsunan. Ug siyempre human sa zona ang mga priorities pod, no, nga mga isgutanan diya sa House ato usang pangutanon si hinabiyon si Congressman Carlo Nograles. Ug siyempre din nato ang kalimtan mga kaigsunan ang inyong mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Sals. Okay, Congressman Carlo Nograles, dibalik na sa ilang second regular session ang Kongreso. Alang sa kasayuran itong dili kay sinati gani sa pamagi sa Kongreso. Pwede ba nimong ipasabot ngadto sa katawhan labi na kanamo may kanabutan lagi ning nganong gitawag kini og second regular session nga unta gihimo naman ninyo ang mga session sa milabing bulan. Second regular session kay murag kung sa eskwela pa ni murag first year, second year, third year kumbaga. So every year murag school year ba? Kumbaga sa eskwela pa ni murag nag-school year. So, ang first regular session namo magsugod diha sa pinakaunang pag-abri sa Congress gikan sa eleksyon. So, eleksyon Mayo. Pag-abri sa bagong Kongreso sa 4th Monday of July, sa ato pa, 4th Monday of July sa 2013, hantod manarado mi or mag-adjourn mi, mao na ang first regular session. So, gikan 2013 sa July, hantod sa mga May, mao na siya ang first regular session. Unya mag-adjourn mi. Then pag na mag-adjourn, pag abri na sad sa sunod na murag school year namo which is July of 2014, mao na pod na ang second regular session. Then hantod mahuman na pod mi mag-adjourn mi up to siguro May of 2015. Ana. Then pag abri na pod namo sa July of 2015 up to sa election towards the election na sa 2016 mo na po na ang third regular session na mo. So kay 3 years mo ng Congress ang kongresista naagi 3 regular sessions per term kada termino sa Kongreso sa ato pa. Unya unsa may basihanan nato ana, syempre naman na nakabutang sa Constitution. Under sa Constitution section 15 article 6 nakabutang dito na Congress shall convene every year beginning on the 4th Monday of July for its regular session up to 30 days, at least 30 days before the opening of the next regular session. So mao na siya, first regular session, second regular session. So parang school year. School year kung sa eskwela pa ni murag school year sa Kongreso. Sa gayon nga mo abri og regular session ang Kongreso, Congressman Carlo Nograles. Amo na matikdan nga magkayusa ang mga senador o mga kongresista tungod kay sa gingol lagi nato bang talagsaong mga panghitabo. Mutana gyud ang katawhan Congressman Carlo Nograles nga pwede di ay o pwede nga magkuyog ang Senado o ang House sa ilang session aron nga mas mapadali gani ang pagmugna og mga palaod nun. Posible ba ni Congressman Carlo Nograles? Sa kasamtangan dili na siya pwede tungod kay syempre nakabutang man sa atong constitution na duha ang atong balay-balaoranan. Natay House of Representatives, naputay Senado. Tingali tungod kay para naatay check and balance, di ba? Naatay sa paghimo og pagpasar og balaod, pagpanday sa balaod, kinihanlan moagi sa duha ka balay-balaoranan.
Dili automatic kay kung gipasar na sa House of Representatives ang usa ka balaod nun, mahimo na siyang balaod or mapirmahan na siya sa presidente, kinihanglan mo agi pa siya sa Senado para ana pud ang sa Senado. Bisan mapasar sa Senado ang imong balaod nun, kinihanglan mo agi lang ihapon sa House of Representatives. Mao nang tingali, that's what you call murag check and balance or nanigurado siguro gyud na dili basta-basta makahimo kitag balaod. Kung gusto natong bag-uhon kana, kinahanglan tag charter change, di ba? Kinahanglan bag-uhon natong constitution nga isahon na lang ang usa ka balay-balorana nato, ang kamara nato isulod na lang sa usa ka balay, dili na duhaon, pero manginahanglan kag constitutional change niya na. Sa kasamtangan, ang nakabutang lamang sa Constitution ay pipila ka higayon na pwede mag-uban ang duha. Mapugos na mag-uban ang House ug ang Senate. Usa na diha ang Declaration of a State of War. So, mao lang na ang usa sa pipila lamang ka higayon na mag-uban sa usa ka venue or mag-joint session ang duha ka Houses of Congress, which is the House of Representatives ug the Senado. Otherwise, kinihanglan gyud duha kay mao man ang nakabutang sa atong Constitution. Okay. Doon ay nangutana sa pipila sa itong mga katauhan kung obligado ba gyud ang presidente nga mo hatag sa iyahang State of the Nation address atol sa pag-abri sa session sa Kongreso. Base sa Constitution, obligado siya. Kay under sa Article 7, Section 23 sa atong Constitution, nakabutang dito nga the President shall address Congress at the opening of its regular session. So, kada tuig na. Kada tuig na, kada 4th Monday of July sa pag-abri sa pag-abri sa Kongreso sa iyang regular session, kinihanglan maghatag yun og State of the Nation address ang presidente. Dili siya makalikay niya na tungod kay nakabutang man na siya sa atong Constitution. Tingali ang safeguard nato ana is para every year at least mapaminawan nato or ma-check po nato ang presidente. No? Appeal na po na siya sa check and balance. Ma-check nato ang presidente kung iya bang ginabuhat, no? Isip atong pinakataas na executive officer sa tibok nasod nato, kung ginabuhat ba niya ang dapat niyang buhaton, ginatrabaho ba niya ang iyang trabaho. So that's why the framers of the Constitution saw it fit na himuon siyang mandatory. Dili ka pwede mulikay niya na. And also, as apart from a check and balance, usap po ka na pamaagi para makitaan nato ang health food sa presidente. Usap po ka na nga pamaagi na makita nato ang iyang disposition, ang iyang health, ang iyang physical health po niya. And so, bisan kinsa ang presidente, mapugos gud siya na every year at least magpakita siya sa Kongreso, magpakita siya sa katauhan. Bisan kinsa pa nga presidente, base maka-elect kitag presidente na dili gusto magpakita sa tao, at least once a year makita ginato siya diya sa State of the Nation address niya. Okay, namatikdan po sa katauhan Congressman Carlo nga sa matag sona sa presidente magkuyog-kuyog daw ang kapikas sa kinabuhi sa kung dili congressman sa senador, no? Apil lang kung wala si asawa, yang uya, manguban, nagdala, ilang mama, gyan, no? Okay. Ang pangutanan nila kung requirement ba daw nga mukuyog ang mga kapikas, uyab o mama? Dili man na siya required. Ang required lang man mo attend sa regular session is always ang mga legislators, di ba? Kana lamang, diya sa kanang gina-organize ng State of the Nation address, syempre, pangutanan mi kung naaba mi companion, nabay mukuyog namo sa pag-attend namo sa State of the Nation address. Siyempre, ang preference is katong mga spouses or kanang either asawa or bana, di ba? Unya, ang sa House of Representatives na manggod na siya yung organization ang mga spouses diha. They have a foundation called the Congressional Spouses Foundation. So, matag kongresista ang iyahang asawa or bana apil diha sa CSFI or kanang maong organisasyon sa mga kapikas sa kinabuhi lagi. And then gina-timing po na nila na pag-abot sa SONA, naga-meeting po na sila. Nag-assembly po na sila. So that's the reason why taas po ang attendance sa atong mga spouses diha sa SONA tungod kay naman po yung meeting ang ilang organisasyon. Okay. Nindot kay itong suot ni
sa imong kapikas kinabuhi nga si Ma'am Marga Montemayor Nograles dito nga zona, Congressman Carl Nograles gani nailog ang atensyon ninyo sa national media labi na sa Manila Bulletin. Mamahimo nga sigurado gud mi nga nagmagarbuhon kay isip ba na Congressman Carl Nograles. O syempre, always man ta proud sa atong misis. Unya nagpasalamat pud ko sa akong uyuan nga si Bobby Castillo nga mo'y nagregalo kay Marga sa iyang gisuot dito sa zona. O nang pasalamat ni kay Uncle Bobby Castillo tungod sa iyang gihatag kay Marga. Wow. Sama sa ban Congressman Carl Nograles kining ikaw ug ang imong asawa nakatagamtam sab sa gingon nga red carpet moment. Kauban si Mami Junicia Pacquiao, si Mami D. Kumusta po sa pud ang dating ni Mami D dito Congressman Carl Nograles? Very humble. Unya always smiling. In fact, dito sa wala pa may magpa-picture kay Mami D, ako siyang gipangutanag, gikumusta na ako siya kung nagustuhan ba niya ang speech ni Presidente Noynoy Aquino. Mingon man po siya nga nagustuhan daw niya, approve daw kuno para niya ang State of the Nation address ni Pangulong Pinoy. So very humble, very always smiling, always laughing, So maayo man. It was we were very lucky na sa kadaghan sa mga tao dito among na storyahan si Mami D. Pacquiao. Okay. Ato sang isgutan Congressman Carlo ang ikalimang suna sa presidente niadtong July 28 kundi personal nimo nga napaminawan. Base sa imong nadunggan Congressman Carlo, unsa tan-aw nimo ang nakalahi sa kating kasamtangang suna ni Pinoy sa katong mga nilabayng zona niya ng upat ka tuig. Upat. Well, kini ang pinaka-emotional tingali, no? Pinaka-emotional na State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino. So dinhi sa ang State of the Nation address kining ikalima niya tungod kay ikalima kini. So sa ato pa second to the last. Sa ato pa ang sunod tuig last na niya, no? Ug tungod ni ana kay second to the last na niya, murag nagbalik lang taw siya, no? Nagbalik lang taw siya sa naagihan niya ug ang mga nabuhat na nila. Kung ikumpara nato sa upat na State of the Nation address ni Presidente Aquino, ang katong primerong upat nga State of the Nation address niya, siyempre iya pang ginasulti kung unsa tong mga plano, unsay gusto niyang buhaton. Hilabi na dito sa yang anti-corruption, kung walang kurap, walang mahirap, kanang iyang daang matuwid, diha sa iyahang ginaingon na walay wangwang. So kining mga previous nga zona niya, puros ang ginasulti niya dito kung unsa to mga plano niya, iyang buhaton. In fact, muratog expose sa tanang mga binuang nahitabo diha sa diri sa atong gobyerno. Kining ikalima niya, nagbalik lang taw siya na iyang gitan-aw ang iyang naagihan sa upat ka tuig o kining ikalima nga tuig unsa tong mga nahimo na niya, mga accomplishments niya. Nangutana siya siyang kaugalingon kung kining tanang gibuhat ba niya or kining tanang gisaad ba niya nga iyang buhaton na accomplish ba niya. No, so sa ato pa murag nag self-assessment siya. No, kay patapos na ang iyang administrasyon. So tan-awon nato balik kung unsa baning nabuhat nato, did it make a difference, nakahatag ba ni kabag-uhan para sa atong ekonomiya, para sa atong nasod. Unya ang conclusion niya dito sa iyang State of the Nation address is daghan siyang nahimo, daghan siyang accomplishments, daghan siyang nasugdan ng mga programa ug mga reforma, apan aminado siya na kulang pa. Aminado pud siya na kulang pud ang panahon. No? Ang konsuelo lamang niya is bisan pa man wala niya nabuhat ang tanan-tanan, ang iyang konsuelo matud pa niya sa iyang State of the Nation is at least nasugdan niya. Gani, ingon siya na dito palang daan sa pangampanya niya sa pagkapangulo dito sa 2010 election tingali na ay ali
nga nagsulti sa iyahan na wala man mi nag-asa nga bag-uhon nimong tanan kay imposible kay na. Ang amo lang ginaasahan is nga sugdan nimo ang reforma ug kabag-uhan sa pagpadagan sa atong gobyerno. So mao na ang iyang ginasulti na konsuelo niya nga at least iya na ning nasugdan ug ang sunod na pangutana is tungod kay dili man niya matapos kining tanan nga mga reforma na iyang nasugdan is kung piliun ba nato sa 2016 pagkauman sa yang termino, piliun ba nato ang presidente nga magpadayon ani. So, dala na po ang kampanya, no? Na kay pahuman naman ko, patapos naman ko, hinapaunta na pag-abot sa 2016, ang magpadayon aning akong nasugdan, ang unta piliun sa Pilipino, sa taong bayan, nga mahimong presidente nato. So, in other words, ang ginaingon niya sa laktod na pagkasulti, lisod gyud nga bag-uhon ang sistema. Dili man niya na bag-ong tanan, pero hinaot paunta na kining reforma o kabag-uhan na iyang gisundan, hinaot paunta tuloy-tuloy na o magpadayon na kini. Okay. Alang kanimo Congressman Carlo, asang partiha sa ikalimang suna ni Pinoy ang nakapabuhi og balik sa imong dugo ug ano? Siyempre, bias ta, no? Chairman man ta sa Committee on Labor and Employment. Mao nang diha sa akong pagpaminaw sa iyang State of the Nation address, ang bias gud nako is ang pagpaminaw nako kung sa to mga punto niya or unsa to mga special mention niya may tungod sa labor and employment. Mao nang nalipay ko dito siyang gisulti nga na daghan o dagko ang impact sa TESDA scholarships. So maghinaot ko na ipadayon niya kini. O kung mahimo, dublehon pa, triplehon niya ang paghatag sa mga TESDA scholarships. Of course, na lipay sadta na iyang gimension na tungod sa kabaguhan sa atong ekonomiya, daghan na ang mo-invest diri. O kung daghan ang investment, syempre daghan na po ng trabaho ang mahatag sa mga Pilipino. Nalipay sab ko nga nitutok po siya dito sa mga infrastructure projects tungod kay nasabtan man pod nato na the more infrastructure projects, mas daghan trabaho ang ma-generate ni ana. Ug nalipay pod ko dito sa report niya na base sa labor force survey nato na sa April 2014 naka-generate kita og 1.6 million new jobs. Gani na bag-ong trabaho. So nalipay gani ko na nabasa na ko tong labor force survey ug base sa mga survey 181,000 new jobs ang created dinhi sa Davao region. Okay. Of course, as a whole, nalipay sab ko na kining iyang State of the Nation na address, wala kay siya nangaway. No? Ikumpara nato dito sa mga miaging mga State of the Nation address na ginaaway niya yung mga kalaban. So dinhi, siyempre nag-anticipate na punta na mangaway na pud siya, which dili niya wala niya gibuhat. No? So less combative siya dinhi sa iyang State of the Nation, ikalimang State of the Nation address. Of course, nag-expecta na iyang ipanghambog tong pagpapreso niya sa mga senators, pero wala to niyang gisulti, no? Nag-expect nita na away na po niya mga Supreme Court justices, which wala niya gibuhat diri sa iyang State of the Nation address. Mo nang nalipay ta dito na less combative siya, no, ang iyang stance. So more statesman ang iyang pamaagi sa State of the Nation address niya. Of course, aminado siya nga daghan siya mga kalaban. Gani ingon siya na ang mga kalaban niya nagahulat lamang na matumba siya. Diba? Pero aminado siya na daghan siyang kalaban apan kumpiyansa pud siya tungod kay ingon siya mas daghan man daw siya mga higala nga nagasuporta siya. Pero I think dito sa iyang speech, gina-expect niya na diri sa pagnaog niya pagkapangulo, siguradong ambakan siya sa iyang mga kontra. Mao nang naghatag na siya og pasiuna na
patapos naman ko, pero dili ko, I will not be surprised kung tabangan ko sa akong mga kalaban. Moto. Okay. Sal, mga kaigsunan, daghang patag ipangutana, no? Kalambigit gihapon sa ikalimang sona sa atong presidente, ay lang mughawa mag-break o sa tagmakadiyot, balik dayon ta. Kalambuan Dalat na. Ako si Aileen Joy Ferrer, 22 anyos, taga Katalunan, Pequeño. Nangita kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. Ani ko diri sa barangay 10-A para mag-apply og trabaho. Niadto ko diri 8:30 sa buntag. Nagdala na ko akong mga credentials, mga resume. Nang-apply ko sa Adana Manpower Services as cleaner. Ni-apply kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. O first time na ko ni-appeal og job fair. Experience na ko diri sa jobs fair kay enjoy o daghan kag ma-applyan nga trabaho, daghan og oportunidad nga makakita kag trabaho. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carly Nograles diri sa barangay 10-A. Tungod ni ana nakatrabaho nako sa Adana Manpower Services isip usa ka cleaner. Ako si Aileen J. Ferrer ug naa ko'y Kay. Ako si Mercedes Bautista, 21 years old. Galing ako sa Katigan, Turil, Davao City. At nandito ako ngayon para mag-apply as a call center agent. Ako nga nandito ngayon sa job fair, dito sa Barangay 10-A para mag-apply. Around 8 to 9 akong nandito. Dinala ko lang isang resume at nag-apply ako sa Alchemy as one of their call center agents. Nag-apply ako ng trabaho dito para makatulong sa family at ma-sustain ang everyday needs ko. As in my own experience, maganda naman ang flow ng pag-apply dito, madali lang at siguradong makaka-apply ka kung suitable ka sa isang trabaho. Maraming salamat sa dinala na job fair ni Congressman Carlo Nograles dito sa Barangay 10-A. So ngayon may opportunity ako na makapagtrabaho sa isang call center. Karon, ako si Mercedes Bautista na anak ko Kay. Kalambuan Dalat na. Mga kaigsunan, balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan atong ginahisgutan karon ang ikalimang sona sa atong presidente. Sal, si mo higaya. Congressman Carlo Nograles, na nimo ang pinaka-nindot nga parte, Congressman Carlo Nograles. Karon asa adto na punta sa asang parte sa mong sona ang may nato nga wala makapahimuot kang Congressman Carlo Nograles. Katong gisulti niya na katong gisulti niya nga kuno out of the 115 notices of strike, isa lang nag-strike. Ingin siya ato niya gihagit niya si Secretary Baldos na unta kini nga tuig zero or wala nag-strike. Actually ako okay naman ta ana ba, pero ang problema namang na tungod kay gimension niya dito sa State of the Nation address niya, murag imo manggod ginahagit ang labor group nga sige daw mag-strike. Murag ginahagit nimo mag-strike ba? Imbis na pasalamatan na walay strike, murag na picture pa hinuon nga paghagit sa mga labor group na mas matintal gani sila mag-strike tungod lang mang kay na-mention to siya. So ako, para nako dapat wala na lang to niya na-mention dito. Pero unsa man mao na magyud na siya. Ang usapod na nakita nako is kining kwan, tinuotong sulti ni presidente no na ang iyang gikagulan or gikahadukan or gikagulan ba is pagkuman sa yung termino nga tabangan siya sa iyang mga kalaban. Actually tinuod man sad na no, pila na ka presidente pagkuman sa yung termino gipreso nato no. So tingali gina-anticipate na pod ni Presidente Aquino na pag naog niya, basin siya prisuhon pod. Okay, may tabo. Mao na may tabo ba. Ang akong gikagulan ani is maingon ani na ba ang atong
political nga sistema na kada presidente nato, kada naog sa atong presidente, prisuhon nato. Wala na hinuoy gusto magpresidente ani. No? Unya, ikaduha, ang tanang mahimong presidente mahadlok na maghimo ug magbuhat og mga programa tungod kay mahadlok siya na basing masabit ko. Masabit ko diri ba. And usa kani sa mga pamaaging pamolitika na dili nato gusto na mahitabo, ma-perpetuate ba ang inaning klaseng sistema. So diri po ta naguol na ang realidad dinhi sa atong election system is or ang atong political nga system is murag nahimo ng trend kini. Na kinihanlan angay po natong putlon, no? Or dili ka baguhon nato ang sistema sa politika or sistema sa atong panggobyerno or dili ka ang sistema sa gobyerno, the system of government itself. No? Usa kini sa mga rason nganong gina-push namo ang parliamentary form of government. Kay murag sa inaning presidential form of government ang nahitabo man gud is ang gina-elect sa electorate nato is always ang opposition. Kung kinsa tong administrasyon nga presidente, ang elect sunod sa mga tao is ang opposition. No? Mao na ang trend. Mao na kung opposition na pud makalingkod kay kontra dito sa previous administration, pailan og sangkatutak ang kaso. Kung ingon ani na ang trend kay kaduhanan ni kay kang President Erap unya kang President Arroyo karon gina-anticipate pud ni President Aquino na mahitabo pud siya ha. No? So out of 3 presidents mao ning nahitabo basin ma-perpetuate kining ingon aning nga practice which is not good for our country and not good for politics and governance. Congressman Carlo Nograles, daghan ang gusto makisayod kung unsay gayud ang imong gibati gani sa gingong makahilak nga parte ba sa ikalimang suna ni Pinoy. Actually ang ang tapad man gud ang seatmate nako sa Kongreso si Congresswoman Telma Almario sa Davao Oriental. So sige paminaw, unya pag abot dito sa punto na murag hilak naman ang presidente, sige ko pangutana kang Congresswoman Telma. Hilak ba ang presidente? Nihilak ba? Ambot, hilak pa to. Ana, sige mig, yun ano ba? Kay, saan man to? Nga nakita na mo sa monitor na nihilak na po si presidential sister, si Chris Aquino. Nihagulgul na. Itong yun na mo, nihilak na yun So, kining nahitabo, nagpakita lamang na ang presidente, tao po. No? Tao sab. No? Dili robot, di ba? Ang nabalitaan magud nako no nga chismis. Nasagip na akong chismis is ang State of the Nation address ni presidente Lunes man to siya. So atong katong Sabado, no, Domingo, Sabado pa ang speech daw ni Presidente Aquino combative pa daw masyado. Gusto gyud niyang kanang makig-away gyud siya ba sa iyang mga kalaban. No, chismis niya. Pag-abot sa late evening sa Sabado, giadtuan daw siya sa iyang mga suod, mga miyembro sa gabinete. Sa gabinete niya. Nga gistoryahan gyud siya, gikumbinsi gyud siya na bag-uhon niya ang tema sa iyang speech. Kay combative lagi kaayo, mangaway na pod. Nya abot daw sila kadlawon sa sige kumbinsi kang presidente na bag-uhon niya ang speech. Para dili na mangaway, mahimo na lang statesman ang iyang State of the Nation address. Antod nga abot og kadlawon sa Domingo, na kumbinsi daw nila si presidente. Mao nang tanaw na ako na himong emotional si presidente tungod kay siguro na siya gibati na wala niya na pagawas, wala niya na unya moto tingali moto ang nahitabo. Lisod, no? Pakita gid niya na lisod mahimong pangulo sa ka-republika na nay 100 million ka tawo. Lain-laing kuan, lain-laing kinaiya, lain-laing ugali, lain-laing karakter sa politika. Nya lisod gyud. Nya
dito sa pagka-speech niya, nigawas na lang tingali ang kamatuoran na appeal na siguro ang frustration, ang disappointment, ang tanang-tanang emotion atong nigawas gyud. Ano na ni Pinoy ani sa ilak na lang wani. Masunod akong gusto. Anyway, unsa daw ang imong ikasulti Congressman Carlo Nograles obserbasyon nga si Pinoy diya sa iyahang ikalimang zona murag miyukbo no. Kuno ngadto sa desisyon sa Korte Suprema nga unconstitutional ang DAP. Unya angay na kuno nga i-withdraw ang ilang motion for reconsideration sa DAP ruling. Hindi rin naman kinihanlan i-withdraw, no? Para kanako, isip po sa kaabogado, ang motion for reconsideration manggod, dili na siya kinihanlan nga tungod kay gusto nimong bag-uhon gayod sa korte ang iyang desisyon. Ang motion for reconsideration usapod kana ka pamaagi aron klaruhon, no? I-clarify sa korte ang tanang mga legal issues. So gawas na naay tsansa nga iyang baguhon or i-reverse niya ang iyang decision. Usapod kini kang pamaagi na ma-clarify, maliwanagan, no? Tagaan o katinawan ang tanang mga legal issues dire nga pending ug hanging sab. Gawas niya na nakabalita man tingali pod mo nga ang presidente ni hangyo sa Kongreso nga i-redefine bag-uhon ang definition sa savings. Karon kung bag-uhon sa Kongreso ang definition sa savings, usap pod kini ka bag-ong development sa balaod na kinihanlan tanawon po sa Korte Suprema diha sa iyang desisyon. So sa laktod ng pagkasulti, kung bag-uhon man sa Kongreso ang definition sa savings, tingali makaapekto pud kana sa desisyon sa Korte Suprema. Di ba? So bisan pa man sa tanaw nato na murag ni give up na, no? Mao na ang kwan, ni give up na daw kuno si presidente siyang sa ruling sa Supreme Court, dili pa tapos ang laban because naay ginapanday karon ang Kongreso. And pag mapasar ka na siya, maapektuhan po ang ruling sa Korte Suprema. It's also one way of them to clarify also the issue na pending karon. Okay, base sa imong mga obserbasyon sa imong mga kauban nga mga kongresista, Congressman Carlo, mayngon ba nimo nga sagad o kadaghanan sa ilaha murag supak sa DAP o nalipay ba na hinuon no, nga murag muuyon si Presidente Aquino nga wag tangon na ang DAP, Congressman? No, well, of course, naatay mga kongresista, makubanan diha sa Kongreso nga matawag nato purist. No? Purist in the sense na nagtuog gayud sila na ang congressional or constitutional power of the purse sa Kongreso purely sa Kongreso gid na. No? Kining power of the purse na ginaingon. Nagtuo pod sila na ang DAP usa ka pamaagi gina-bypass nimo ang Kongreso. Correct. Kay syempre tungod kay kung naay DAP, ang nahitabo man gud ani tungod sa DAP is ang Kongreso ang naghimo sa budget, nagpanday niya ng mga budget, unya ang gihimo lang sa executive department is gi-declare na lang savings unya gibutang sa lain without the concurrence of Congress. Mao nang natay mga legislators diha nga lipay sila sa ruling sa DAP, no? Pero of course dili na ako ma-compute kung pila ka kongresista o sa kadaghan ang mga senators o mga kongresista na nalipay niya ng ruling sa DAP. Pero of course na mga nalipay. Okay. Kung graduhan na to ang presidente sa iyang ikalimang zona, Congressman Carlo Nograles, sa scale nga 1 to 10 niya kining GIS mo pinaka-highest, pila imong igrado kang presidente Noy Aquino, Congressman? Ang grado tingaling pwedeng na mahatag ng grado is 8. 8. Kay siya man mismo aminado na wala niya matiwas, wala niya mahuman, wala niya makumpleto ang tanang mga gipanaad niya na iyang buhaton. Diya pa lamang sa pagdaga niya pagkapangulo.
ug pagsugod niya sa iyang termino pagkapangulo. So naa siya'y sa iyang mismong self-assessment, ingon siya na nabitin gyud siya. Ug sa tinuod lang, gamay lamang pud kaay nga panahon ang 6 ka tuig. Kung gusto gyud nimong bag-uhon ang sistema, gamay pud kaay kana nga panahon. Ug kung si presidente pa, kung tutuusin, kung moingon siya na by himself, dili niya kayang bag-uhon ang sistema, mo yun pud ko. Kay dili kaya sa usa lamang ka tao. Ang pagbago, ang paghatag nato kabag-uhan sa usa ka sistema, nandugay nang nakakuan. Manginihan lang gyud ka og daghan-daghang kaalyado. And usa siguro kana sa dapat na tan-awon ni presidente diri sa nabiling duha ka tuig niyang pagkapangulo, na dapat padaghanay kini og kaalyado. Kung gusto nimong baguhon ang sistema, dapat daghan kang mga kaalyado na muuban pud nimo sa paghatag og kabaguhan. So ang dapat niyang buhaton is mo-reach out siya sa daghan pang mga sectors, mo-reach out pa siya sa daghan pang mga politiko, mo-reach out siya sa daghan pang mga government officials and employees na mutabang kaniya. Kahit sa tinuod lang dili kay sa usa ka tawo or pipila lamang ka tawo. Manginihanlan ang kung overhaul ang atong kinahanglan buhaton. Kung overhaul gyud ang gusto natong buhaton, kinihanlan daghan kitang mag-uban ani. At ta sa mga nagunang hisgutanan nga gihan-ay sa Kongreso netong July 28 alang sa ilang second regular session, Congressman Carlo Nograles. Unahon nato ang priority legislation nga gipadangat mismo ni Presidente Aquino ang pagpasa sa supplemental budget sulod sa 60 ka adlaw. Ang imong comment, Congressman Carlo? Nalipay ko ana tungod kay sa tinuod lang kining supplemental budget, kung isubo nila yan sa Kongreso, usa kini ka pamaagi aron makita nato kung unsa gyud kining mga proyekto sa DAP nga nabitin. Diba? Kay siyempre ginaingon nila kinihanglan sila supplemental budget kay para katong mga nasugdan nga mga proyekto sa DAP or kanang mga wala masugdan nga mga proyekto sa DAP, kanang mga projects na nabitin sa DAP, mapunduhan pinaagi sa supplemental budget. Ug tungod aning paghangyo nilang supplemental budget, makit-an nato diri kung unsa ba gyud kini mga DAP nga projects. Kay usa kana sa mga problema, usa kana sa mga issue nato sa DAP. At least kung moagi ka na og General Appropriations Act, moagi ka na sa Kongreso, makit-an sa tanan. No, naay baga kayong libro gani ang libro sa 2015 na National Expenditure Program, which is mao kini ang pagsugod nato sa budget process or mao kini ang mahimong budget book nato, is composed of 5 or 6 books na inana kabaga. Inana kataas na siya. Pero at least makita nimo dito unsa kini mga proyekto. Asa igasto ang kwarta, asa paingon ang kwarta nato. Ang DAP dili nato makita. Dili na makita kay sila na naghimo ana. Karon kay nangayo sila supplemental budget, diha na makit-an na nato ug makit-an sa Kongreso karon unsa ba kini mga projects na ginapangayo nila. Ug mao kini ang gustong mahitabo sa Korte Suprema. Mao na nag-issue sila og inanang klaseng desisyon na kung mangayo mo og kwarta, kung mangayo mo additional project nga wala diha sa budget, nga wala diha sa General Appropriations Act, balik mo sa Kongreso aron mangayo mo supplemental. No? Parehas diri sa syudad, di ba? Diri sa city. Sa City Council nato sa Davao City, himo sila budget, di ba? Then kung naay additional project nga gustong buhaton si mayor, mangayo man siya supplemental budget sa council. Dili ba? Dili man na niya iagi og DAP. Wala man na siya, di ba? Dili siya nagahimo og DAP. Kung naay siya additional project na wala sa budget, mangayo siya supplemental budget sa council.
mauna ang dapat nilang buhaton. Mao ka na ang ginabuhat karon sa presidente tungod sa desisyon sa Supreme Court. Mao nang uyon ko ana maong pamaagi kung naamoy additional projects, pa-supplemental budget ka. Ang sunod natong pangutana, asa kuha ang kwarta. Diba? Kaya kung mag-supplemental budget ka, dapat na ay source of fund. Dito sa ilang savings. So, diri lagi. So, diri na po nato makita asa nga ang savings. Unsa nga mga items ang ilang Unsay mga items ang na-save. Di ba? Kaya na-issue karon, di ba? Na ang pinakabagong issue karon, ang DAP daw kuno, ang pinanggalingan ng DAP is gikan dito sa mga bonuses dapat sa mga government workers. Okay. Diba? Mao na ang pinakabagong issue karon. Na ang source, usa daw sa mga sources sa DAP nga savings is dapat katong mga bonuses sa government workers. Karon kay bag-o pa na siya nga issue, wala ta kabalo kung tinuod ba na or dili. Karon lang man na gipasabog ang mga issue. So, with this supplemental budget, kay na ngayon silang supplemental budget, mahibawan nato unsa kini mga DAP projects ug mahibawan pud nato asa nila tuwaon ang savings, ang kwarta para anak. Okay. Nagkanindot ang atong mga isgutanan, mga kaigsunan. Apan sa ikaduhang higayon, mag-break lang usa ta. Ug di lang gyud mo hawa diha, no? Kay mo balik gyud dayon ta. Kalambuan, Dalatana. Ako si Matios ko, taga Dakudaw, taga Kalinan, Davao City. Nagpuyo ko dito, 31 ang edad ako. Akong rason, nangita kong trabaho dari sa job fair. Wala ko'y trabaho karon, nangita ko karon. On the spot ko, gikuha sa Placement International Services para abroad. Akong rason nga niyanhin ko dari sa pag-apply o trabaho, aron makatabang ko sa pamilya o na ako'y anak, makasuporta po sila mong hanglan. Salamat sa Ginoo nga naka-apply ko dari sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dahang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 10-A. Tungod niya na nakatrabaho na ako sa kumpanya nga Placement International Services isip sa family driver. Ako si Matios ko, karon ana-ana ko iki. Ako si Aileen Joy Ferrer, 22 anyos, taga Katalunan, Pequeño. Nangita kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. Ani ko diri sa Barangay 10-A para mag-apply og trabaho. Niadto ko diri 8:30 sa buntag. Nagdala na ko akong mga credentials, mga resume. Nang-apply ko sa Adana Manpower Services as cleaner. Ni-apply kong trabaho kay para makatabang ko sa akong pamilya. O first time na ko ni-appeal og jobs fair. Experience na ko diri sa jobs fair kay enjoy o daghan kag ma-applyan nga trabaho, daghan og oportunidad nga makakita kag trabaho. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles diri sa Barangay 10-A. Tungod ni ana nakatrabaho nako sa Adana Manpower Services isip usa ka cleaner. Ako si Aileen J. Ferrer ug naa ko'y Kay. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa itong programa, Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan ang atong gibiyaang mga isgutanan kaganina, katong atong giingong house priorities, no? Congressman Carlo, laing prioridad ang ginahangyo ni Presidente Aquino, no, atol sa iyahang ikalimang sona. Mao ang joint resolution gikan sa House ug sa Senate aron kuno nga matino o mapaklaro matud pa nimo kung unsa ang buot gyud ipasabot nining giingon atong savings, no, nga giingon sa Korte Suprema. So klaro kaayo nga kining iyang hangyo nagikan gyud ni repekto ni sa katong giingon natog Supreme Court ruling sa DAP. Ang imong komentaryo, Congressman. At kini siya ang iyang gihangyo nga kinilagi nga bag-ong definition sa savings related po kini sa kanang ginapangayon nilang supplemental budget. No? Kay susama karon mangayo sila supplemental budget pero asa ba ang source ani? Siyempre dito na siya sa savings. Pero karon ang savings man good
matod pa sa Korte Suprema, ang savings manggod, pwede lang nimo computon ang savings pag diha ng pahuman na ang tuig. Sa ako nasabtan, ang gusto nilang bag-uhon nga definition sa savings is by mid-year, Save na sila. pwede na ta mag-declare og savings. Wala pa mahuman ng tuig, katunga pa lamang sa tuig, pwede na ta mag-declare og savings. Kay kung diha pa lamang og June, pwede na ta mag-declare og savings, pwede na ka magkuha og source of fund nimo para sa imong supplemental budget para mapundohan ang mga DAP projects nga nabitin or wala na magpadayon tungod sa Supreme Court ruling. Mao na ang duda nako na kining pag-define sa savings, importante kay kini kay para mapadayon or ma-approve gyud namo kanang ginaingon na supplemental budget. Kay kung dili namo i-redefine ang savings, dili ta maka-supplemental budget. Ikaduha nga purpose ani kung ma-define nimo ang savings, tingali mabag-o pud ang desisyon sa Korte Suprema. Kay dili ba dito sa desisyon sa Korte Suprema, matud pa nila na bawal mag-declare og savings kung wala pa mahuman ang tuig o diha na ta paingon sa katapusan sa tuig. Kung i-redefine nato ang savings sa pwede di ay na siya katunga sa tuig, pwede na mag-define ang savings, automatically maapektuhan tong decision sa Korte Suprema. So, mao ni ang dual purpose aning balaod nun nga gusto nilang i-redefine ang kining ginatawag ginaingon nga savings. So, di ka maapektuhan po lang mga naprograma na nga mga proyekto kay wa pa mahuman ang tuig. Mao na ang debatihon nato. Kay siyempre, ang mga purist lagi sa Kongreso, muingon na, time sa, mao man gani na nagisulod nato na sa GAA, kay para dili ninyong hilabtan, ug matiwas, ug mahuman nato ang mga programa, paingon sa until the end of the year. Pero kung kana lagi magka-declare na mo og savings tunga pa lamang sa tuig, di basin kato mga na-program nato mga projects dili matiwas. So, usa ka na sa debatihon namo sa Kongreso. Okay. Adto ta sa lain pang legislative priorities sa Congressman Carlo no. Nining higayon na atong hatagan na og higayon na mahisgutan ang katong mga gilatag ni Speaker Sonny Belmonte. Gi-identify ni Speaker Belmonte is a priority ang Bangsamoro Basic Law. Sa among pagsabot nga kining Bangsamoro Basic Law gibalik na ni dito sa kanang giingon natong Transition Committee, gani murag nakamugna pa ni og gamayng panagbangi no taliwala sa government panel o sa MILF. Ang imong komentaryo, Congressman. Sa tinuod lang, Raf, actually kami blind sad me kung unsa na ang latest development aning draft Bangsamoro Basic Law. Kay base sa mga nabasa lang pud namo sa mga mantalaan, naa day gamayng diferensya dito sa gisubmit na draft law gikan sa Transition Committee dito sa komentaryo sa mga abogado sa sulod sa Malacañang. Sa ato pa, pagka-submit sa draft law sa Malacañang, gistudyohan sa legal team sa Malacañang, unya ang resulta na migawas is na sila yung mga giusab nga mga provisions na dili daw kuno acceptable karon sa MILF. Mao ni ang ginaplansya nila karon. And I think ang plano nila ila usa kining plansahon ang tanang mga issue before nila isubmit sa Congress. Kay kung diha pa lamang, actually it makes sense because sila magdepensa ana sa Kongreso Sa ato pa pag gi-report na sa Congress, pag magsugod na ang debate diha sa Congress, siyempre amo silang pangutan-on ang Malacañang ug ang MILF, ang mga miyembro sa peace panel, amo sila pangutan-on, uyo na bumuani. Nya basin diha pa lamang sa primerong pangutana namo, uyo na bumuani, sugot na mo ani. Makita nato nag-away na ang duha. Wala sila magkasinabot. Disgrasya ang diskusyon, disgrasya ang debate dito, disgrasya ang Bangsamoro Basic Law.
So I think it's correct strategy for them to iron out first all their differences before nila isubmit sa Congress. Dapat magkasinabot usa sila. Kay para pag-abot sa Kongreso, okay, Tando-tando na lang. medyo kuan na sila, medyo Kampante na. medyo smooth sailing na to diha. Lain pang gi-identify ni Speaker Sally Belmonte, kining mao ang charter change. Gusto man gud niya nga maayos ang economic provision sa Batakang Balaod, Congressman Carlo Nograles. Unsa ba ang mahimong baruganan sa mga kongresista sa usa ka balaod nun nga kini sama sa charter change nga iduso mismo sa Speaker of the House, Congressman Carlo Nograles? Usually manggod kung Speaker of the House na nag-author sa usa ka House bill, ang senyales ang signal para sa mga kongresista is kay Speaker yan. So suportahan natin yan. Or kay Speaker yan, so priority bill nan. Or tungod kay Speaker na administration bill po na. Yeah. Kini lamang medyo sa charter change, sa issue sa charter change, mixed signals magunang nakuha sa mga kongresista. Kay si Speaker ang nag-file, pero wala pa'y klarong direksyon o direktiba gikan sa Malacañang. Kung ginasuportahan ba ni sa Malacañang. No? Ug tungod niya na kay mixed signals ang ngabot sa mga kongresista, mao nang dili kayo naga momentum or naga move kining House bill ni Speaker Belmonte. Apan na naman siya sa plenary. It's for debate na and discussion sa plenary. Tanaw na to, no? Ay kay bago lamang pud nagsugod ang second regular session, basin di ay ma-schedule na siya, mapaspasan na tong discussion. Basin before matapos ang second regular session, ma-report out na or mapagbotohan na sa Kongreso. Ang ikatulong sugutanan nga gihanay ni Speaker is a priority o prioridad sa second regular session kining anti-political dynasty bill, Congressman Carlo Nograles. Sayod mangita nga daghang membro sa House, labi na kadtong mga dunay daghang kapamilya sa gobyerno supak sa baong bill. Unsa karon sa tanaw nimo pag husay nining managdahing baruganan tali sa maong balaodon, Congressman? Well, siyempre, pareha sa ubang mga balaod no na naa sa Kongreso, may debate pa yan. Taas pa ganun. Ang author naman ani, si Congressman Erice, uyon man siyang amindahan, no? I-adjust ang iyang proposed bill. Uyon siya na amendahan in such a way na musugot daw kuno siya na pwede ning duha ang mudagan sa usa ka election. Kay sa iyang version man gud kinihanan isa lamang. No? Unya dili bawal mudagan ang any relative by affinity or consanguinity to the third degree. No? So sa ato pa ang imong igsuon, ang imong papa, ang imong uyuan, dili sila pwedeng mudagan sabay nimo sa pagdagan. Karon ang latest na ginasulti sa author, si Congressman Erice, uyon daw siya nga sige pwede nang duha ang mudagan sa usa ka sabay sa usa ka eleksyon. So in other words, adjustable siya, no? Depende lagi kung asa paingon ang among debate o kung asa pud paingon ang mayorya. Kay sa Kongreso ba majority wins. Bisan pa man na ay mga supak ana, pag abot sa botohan, kung kinsa pinakadaghan ang boto, may mudaog ana nang gid na. No? And Congress is used to debate on bills na medyo nagtunga gyud ang mga miyembro sa Kamara. Okay. Ang ikaw-pat sa priority list ni Speaker Belmonte, Congressman Carlo, mao tong sugyot no nga amendahan ang Energy and Power Industry Reform bako ang IPIRA law. Pandaghan ang nagtuon ni Congressman Carlo nga murag lisod daw ni iduso di sa Kongreso kining maong balaod nun. Well, sa tanaw nako, kung ang among amendahan sa IPIRA is para tagaan og gahom ang gobyerno na magtukod og mga power plants,
ug mobalik diri sa power generation, I think daghan ang muuyon ani. Kay aminado ang tanan nga paingon na gyud ta sa energy crisis, not only in Mindanao but apil na pud ang Luzon ug Visayas diri sa energy crisis nato. Ang energy crisis nato, to put it simply, is kulang gyud ta og power plants. Kulang gyud ta og power generation plant. Kulang tag planta na mo generate og energy og power og electricity. So karon dili man sa una magod ang gobyerno pwedeng magtukod og power plant. Diba? Pero tungod sa EPIRA law, gipagbawalan na siya sa gobyerno. Gihatag na. Kung ang atong ihatag na sa private sector, tanan. Private sector lang ang pwede magtukod og power plant. Karon kay hinay ang pagtukod og mga bag-ong power plant ang private sector. Ug paingon na ta sa energy crisis, dapat tagaan na pud nato balik ug gahom ang gobyerno na makatukod na pud og mga power plant kay para malikayan nato ang power crisis. Ug kaming tanang kongresista, I think uyon mi ani. So kung ang amendahan lang namo kanang maong provision sa EPIRA aron ibalik na pud sa gobyerno ang gahom ug abilidad ug pamaagi na makatukod sila balik og power plant, I think modaog na. No? Musugot ang tanang kongresista, apil ang mga senator sana. Okay, lain pang bill nga giingon sa speaker, no? Unya ginatuhuan ra bani nga maoy pinaka controversial karon na Congressman Carlo. Walay lain ang Freedom of Information Bill, no? Ang pangutana sa katawhan manggod, unsa gyud ang mga nakababag niini sa Kongreso nganong dili daw maduso-duso ning FOI bill diya sa Kongreso. Timing lang yan, Ralph. Naghihintay lang ng timing yan. Mismo si chairman sa Public Information Committee, si Almonte, ingon siya na before mahuman ng 2016, papasa ang FOI. So sa ato pa, ulit lang nato, diha na ka ng mga 2016 na or patapos pahuman na sa 2015, diha na nila Rangkadahan. arangkadahan. Diha na arangkada ang FOI. Dili pa siguro usa karon, di ba? Pero diha nang pahuman ng administrasyon, diha na nila ipapasa ang FOI, pero papasa yan. Timing lang. Alright. Ulat lang ta sa timing. Iskita na to ang imong kaugalingong prioridad, Congressman Carlo Nograles. Ang imong gi-file ang House Bill 4594 nga nagmando sa tanang construction project nga mag-set up gani o safety ang health kining safety and health program. Papapasabta kami labi na ngadto sa automatic paminaw. Ang kining atong gi-propose nga balaod nun is para malikayan nato ang mga aksidente diha sa construction site. Kay sa construction sites nato mao na ang always nagkakaproblema kita og aksidente. So naa may Department Order number 13 ang Department of Labor and Employment na nakabutang dito unsay mga pamaagi aron malikayan ang mga aksidente. So base dito sa Department Order number 13, nagpanday kitag balaod aron ma-institutionalize na kini ug mahimo ng balaod kini dili lamang usa ka department order. So base diri sa atong proposal na kinihanan na ay occupational safety and health program, ang tanang mga na ay construction project, no, kinihanlan na ay protective equipment or gear ang tanang mga trabahante sa usa ka construction site, kinihanlan na atay safety officer on site na dunay saktong training, kinihanlan doon na po tayo health officer na naa dito, na ay mga medical supplies, medical equipment, emergency equipment, etc. etc. Then gawas ni ana, kinihanlan tagaan natong visitorial powers ang Secretary of Labor aron maka on-site inspection pud siya or ang iyang mga opisyales, no? Para matan-aw gid nila dito kung naga-comply ba ang ato mga construction companies diya sa nakabutang sa atong balaod. Ug syempre kung dili sila mo comply, naay multa, naay penalty, no? Ang first offense, ang multa 100,000, ang second offense multa 300,000, unya ang third offense 500,000, unya ma-cancel pud ang license nimo sa construction. So kini gikuha nato gi-propose nato kini kay para ma-institutionalize nato ni mahimo ng balaod kini
aron malikayan nato ang mga mahitabong mga kini mga aksidente hilabi na sa mga construction site na kadalasan no makita nato na dunay mga nahitabong mga disgrasya diya. Pag di na ginato kapugan, Raf, Congressman Carlo Nograles, daghan pa ang among ipangutan ang anak kanimo pan minusos na ginato tabil sa tuntuluman ng Kalambuan daratan magabunsay ni Congressman Carlo Nograles. Yes, unas tanan, salamat kayo Zaldi ug Rafi ug sa tanan atong tigtanaw sa atong programa Kalambuan Dalatanan. Ibalik naman ta sa atong session sa Kongreso pero bisan unsa man ta kabisi sa atong trabaho diha sa House of Representatives, padayon lang gyapon kita sa atong pagserbisyo, paghatag nato mga programa o proyekto hilabi na sa atong unang distrito. Usa kami nagpasalamat sa kanunayang suporta ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Mika kay tanan daghang kay salamat. Uga Rafi, Zald sa atong extend ang atong condolences ug sympathies sa pamilya ni former Congressman Nonoy Garcia. Ang among deepest sympathies and condolences sa inyong pamilya. Okay. Daghang kayong salamat Congressman Carlo Nograles. Og Sals, gusto lang po nato pasalamatan no si VJ Salonga of Decoratives by Jana and Erks para sa atong set. Kay Benz Roble no nag-ayos ka nato kay Ching Amor ang atong directress. Og gikan sa tanang staff no usbonamo ang among deepest sympathy and condolences to the family of Congressman Nonoy Garcia. Tungod ba naman kitay oras kining galas kahanginan Rafi Bermejo, ikaw na lang mag-ingon daghang salamat og dalay ko ng Diyos. Okay, syempre inyo lagad Saldi Chato, magandang. Kalambuan Dalatanan. Ako si Matios ko, taga Dacudaw, taga Kalinan, Davao City. Nagpuyo ko dito, 31 ang edad ako. Akong rason, nangita kong trabaho dari sa job fair. Wala ko trabaho karon, nangita ko karon. On the spot ko gikuha sa Placement International Services para abroad. Akong rason nga niyanhin ko dari sa pag-apply og trabaho aron makatabang ko sa pamilya o nakoy anak ni makasuporta po sila panghanglan. Salamat sa Ginoo nga naka-apply ko dari sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dahang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 10-A. Tungod niya na nakatrabaho na ako sa kumpanya nga Placement International Services isip sa family driver. Ako si Matios ko, karon ana-ana ko iki. Ako si Mercedes Bautista, 21 years old. Galing ako sa Katigan, Turil, Davao City. At nandito ako ngayon para mag-apply as a call center agent. Ako nga nandito ngayon sa job fair, dito sa Barangay 10-A para mag-apply. Around 8 to 9 akong nandito. Dinala ko lang isang resume at nag-apply ako sa Alchemy as one of their call center agents. Nag-apply ako ng trabaho dito para makatulong sa family at ma-sustain ang everyday needs ko. As in my own experience, maganda naman ang flow ng pag-apply dito, madali lang at siguradong makaka-apply ka kung suitable ka sa isang trabaho. Maraming salamat sa dinala na job fair ni Congressman Carlo Nograles dito sa Barangay 10-A. So ngayon may opportunity ako na makapagtrabaho sa isang call center. Karon, ako si Mercedes Bautista na anak ko kay